Napatunayan ng prosecution na wala sa pala silang kaso laban kay Vice Presidente Duterte. Alam mo, natatawa ako dito sa presentasyon nila. Nagkanda taranta na kasi nga, unang-una, hindi dapat nila pre-research yun because it's a useless witness but very useful to the defense. Kasi nga, lumalabas nga doon, from the very start pala, yung investigan siya, how-shaw. Para sa kaalaman ng lahat, ano ba mga natalakay sa impeachment? Maki-update tayo kay Hannah Jane Sancho, nakatutok live dyan sa Senado. Partner Hannah, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, ka-partner Admar, at natapos na ang ikalamang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at nakasentro ito sa testimonya ng ikalawang testigo ng prosekusyon na si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotto. Kaugnay sa Article 4 ng impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y grave threats at inciting to sedition laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa buong pagdinig, pinagtibay ng NBI ang kanilang findings na ang mga pahayag ni VP Sara noong November 23 at November 26, 2024 ay hindi biro at hindi lamang bugso ng damdamin. Ayon kay Lotok, mahalagang tingnan ang kabuang konteksto ng mga pahayag, ang paraan ng pagkakabitiw ng mga ito, ang literal na kahulugan, ang uri ng utos o instruction, ang intensyon at ang kakayahang maisakatuparan ang isang banta. Nanindigan din ng NBI na hindi kinakailangang mapatunayan ng aktwal na pagkakaroon ng isang kinontratang assassin o magkaroon ng aktwal na sedition upang magkaroon ng kasong grave threats at inciting to sedition. Ayon kay Lotok, ang kanilang findings ay nakabatay sa mga pahayag mismo ng Vice Presidente at sa kabuang resulta ng kanilang investigasyon. Naging sentro rin ng talakayan ng usapin ng Operation Romanov, kung sa sinabi ni Lotok na batay sa kanilang pagsusuri ay nakatuon ito laban sa First Family. Gayunman, hindi umano na-validate ng NBI ang mga aligasyon ni Princess Maui matapos nitong hindi siputin ang kahilingan ng ahensya para sa panayam. Naging aktibo rin ang mga senator judges sa pagtatanaw. Konasyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang lohika sa likod ng aligasyong grave threats at iginit na mas manipis na linya sa pagitan ng isang babala at isang banta. Nanawagan din siya sa pagiging patas hindi lamang sa First Family kundi maging sa pamilyang Duterte at kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa usapin ng Operation Romanov. Samantala, nakatuon naman ang tanong ni Senator Judge Robin Padilla sa kredibilidad at background ng witness na si Lotto. Kabilang ang kanyang pagkakatalaga sa BARM, ang kanyang kaalaman sa Islam at ang mga reklamong umano'y isinapalaban sa kanya. Binigyan din ni Padilla na ang sino man nahaharap sa kaso ay dapat itong harapin sa tamang forum. Pinangunahan naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga tanong hinggil sa epekto ng mga pahayag sa publiko. Ang umano'y kakayahan ni VP Sara na maisakatuparan ng banta at ang batayan ng NBI sa paniniwalang may kinausap itong tao pang isagawa ang umano'y plano. Naging mahalagang bahagi rin ng pagdinig ang paglilinaw ni Senator Judge Tito Soto na ang mga kasong grave threats at inciting to sedition ay usapin ng regular na hukuman, habang ang pangunahing tanong sa impeachment court ay kung ang mga aligasyon ay sapat upang maituring na betrayal of public trust at iba pang impeachable offenses. Muling kinwestiyon ng depensa ang mga typographical at clerical errors ng mga dokumento ng NBI. Ngunit nanindigan si Lotok na ang mga ito ay hindi nakakaapekto sa ebidensya, sa video recordings at sa findings ng kanyang investigasyon. Sa pagtatapos ng redirect examination, direktang tinanong ng House Prosecution si Lotok kung naniniwala siyang nagkaroon ng betrayal of public trust si Vice President Sara Duterte. Ang kanyang sagot ay yes, Your Honor. Sa huling bahagi ng pagdinig, sinabi naman ni Attorney Lorna Capunan, counsel para sa House Prosecutors, na hindi na nila nakikitang kinakailangan pang iharap bilang mga testigo sina Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte at si Captain Belinda Bello ng House Legislative Security Bureau.
ayon kay Kapunan, magiging paulit-ulit na lamang ang kanilang testimonya at nais ng prosekusyon na hindi matiyak ang isang mabilis sa paglilitis o speedy trial para kay Vice President Sara Duterte. Kasabay nito, inaprobahan ng impeachment court ang kasabay nito, bukas, Admar, tatalakayin yung subpoena para sa record ng kaugnay doon sa request ng anti-record sa AMLA o Anti-Money Laundering Council at ilang dokumento na nasa kahon na mga record ng Bureau of Internal Revenue na hinihiling ng mga partito bilang bahagi ng ebidensya sa kaso. Napagkasudaan din ang impeachment court na wala nang iaharap na testigo sa mga sumusunod na araw ng pagdinig upang pagbigyan o bigyang daan ang pagpoproseso ng mga dokumento at mga subpoena na inilabas ng korte. Samantala, bigang tugon sa kahilingan ng ilang senador na pinagbigyan din ng impeachment court ang pagbibigay ng mas mahabang oras sa mga senator judges para sa kanilang pagtatanong sa mga sumusunod na pagdinig upang mas mapalalim pa ang pagbubusisi sa mga testigo at ebidensya ang ihaharap. Binanggit ni Senate President, ibinanggit din ni Presiding Officer, Senator Francis Cheese Escudero, na mula sa mahigit 100 testigo o i-mention ni Senate President Gatchalian na nabawasan na yung mahigit na 100 testigo. And Admar, kasama din natin ngayong gabi live dito sa Senate para tanungin natin kung ano masasabi niya sa takbo ng pagdinig sa ikalimang araw ng pagdinig ng impeachment trial. Kasama natin ang dating Presidential Chief Legal Counsel, walang iba kundi si Attorney Salvador Panelo. Ano po ang nakikita niyong takbo? Ano ang napatunayan sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Napatunayan ng prosecution na wala pala silang kaso laban kay Vice Presidente Duterte. Alam mo, natatawa ako dito sa presentasyon nila. Nagkanda taranta na kasi nga unang-una hindi dapat nila priniset yun because it's a useless witness but very useful to the defense. Kasi nga lumalabas nga doon from the very start pala yung investigation siya how-shaw. Hindi totoo ang investigation. Pangalawa, sinasabi niya na kung mapakinggan mo kanina, parang ang naging ground nila para i-demanda siya, yun daw kasing mga utterances niya ay manghihikayat sa taong bayan na mag-asa laban sa gobyerno. Pero yung si Robin Padilla, di ba, huli nagtanong, sinira niya lahat yung ilang oras, isang tanong lang, 2-3 tanong lang. Tanong, meron bang mga ginawa ang taong bayan as a result? Meron bang mga seditious act? Sagot niya, wala. O madalit sabi, itong testigong ito, sa halip na makatulong sa prosecution, napatunayan na talaga palang walang kaso ang gobyerno. Kaya, yung 2 testigo, di ba may 2 testigo, matras na sila dahil daw hindi na kailangan. Talaga namang hindi kailangan kasi yung mga purposes nila, wala naman nag-question doon. Isa pa, ginamit lang ng abogadong isa para magpropaganda na naman. Kaya propaganda, proceeding na naman to. Ito namang si presiding officer, pinabayaan lang ng pinabaya. Improper na yun. Yun ang aking masasabi. At tomorrow wala silang ihaharap, Sa Monday, tomorrow wala. Magde-discuss lang po sila. Since dinrap na po nila si Attorney Zulaika Lopez and si Captain Belio. And on Monday, si Attorney Matibag na po. What are your expectation po? Matibag? Hindi ko alam kung anong nature ng testimonya niya. Kung ang nature ng testimonya niya, nag-imbestiga siya, lumalabas, yung mga tao niya, nagwala. So, ano pag yung kukorek niya doon? Mismong tao niya nag-imbestiga. Ang umamin na. Anong inamin? Inamin na hindi naman talaga sila nag-imbestiga doon sa mas mahalagang bagay. Kung totoo na itong si Vice Presidente Duterte, yung mga sinabi niya doon, napatunayan nila. In fact, inamin nila na hindi nila inimbestiga na kung sino yung
yung assassin. Basta naniwala lang sila kasi vice presidente daw siya, kasi daw galit ng ano bang mga testimonya yun. Kaya wala. Sorry. Mukhang you're losing your case. And kapansin-pansin na paulit-ulit yung na-mention yung Operation Romanov, and every time itatanong o nare-raise yung Operation Romanov, ang sinasabi ni Attorney Lotoc, una niyan itong nadinig o narinig kay kay Mayor Baste Duterte. Hindi lang yun ang di ba, ang sabi niya, ang akala niya raw from the very start, Operation Romanov is about the assassination project against BP Sara. Yung pala daw, against the first family. Madalit sabi, doon mo na makikita na itong investigador na to, hindi niya alam pala kung anong iniimbestigahan niya. Wala, talagang it's a useless witness, but useful to the defense. You think po sa takbo for the past, since last week hanggang ngayon po, nagkaroon na po ba, nakikita na ba kayong magandang level of proof na makikita natin to convict the Vice President, no? As an impeachable official? Unang-una, walang level of, kasi pag sinabi mo level of proof, may proof at anong antas, Yes. Wala nga proof eh. The proof is she did not commit the crime charged against her. And emphasizing on the grave threats, and of course, yung sinasabi ng inciting to sedition is not enough to say na nagkaroon ng betrayal of public trust? Definitely, anong betrayal doon? Unang-una, yung gaya ng paulit-ulit ko sinabi, yung pong mga payag niya ron ay resulta ng panganib sa kanyang buhay. Unang-una, nananawagan siya sa taong bayan. Nagsusumbong siya na may threat sa buhay niya. At pag may nangyari sa kanya, pinaghihinalaan niya itong tatlo kasi sila ang may hawak ng kapangyarihan, sila ang nang-o-oppress. Madalit sabi, she's just making sumbong. Papatay na ako ng mga tao itong tatlong ito. Kaya pag namatay ako, pwede mo ba pagiganti niyo ako, bigyan ko ng katarungan. Pangalawa, ang nakikita ko pa doon, yung sinabi niyang, kung baga parang papatayin kita. Sagot niya, papataunahan kita, papatayin mo na rin kita. Madalit sabi, yun ang depensa niya sa sarili. Hoping na pag sinabi niya na papapatay din kita pag ako namatay, baka naman matakot kayo, huwag mo na ituloy yung plano mo sa akin. Parang ganun lang yun. And sa tingin niyo po, Attorney Sal, ano ba yung dapat na maging standard of proof sa isang impeachment po? Aba, mataas ang standard kasi tingnan mo lang ang mga grounds. High crime. Can you imagine high crime? Grave threat is not a high crime. Inciting to the sedition is a high crime. So, paano mo masasabing, kaya nga high crime, pag masyadong kung heinous ang crime mo, ibig sabihin, yung tungkulin mo ay pinagtaksilan mo yung oath of office mo. Dito nga wala eh. Kaya hindi dapat, in the first place, dapat nga walang impeachment. Pero, gaya na sinabi, ito po kasi, plinano na nila ito. Mulat sa pool, ang target talaga nila ito, yung mag-amang Duterte. Kaya nila kinulong si Duterte, tinapon sa dahig, para mawalan ng suporta si Inday Sara pag siya tumakbo. Kaya nila impeach ito, gusto nilang i-disqualify para hindi na makatakbo, para manatili sila sa kapangyarihan. That's the long and short of it. And sa show natin, we discussed na nakukulangan tayo sa 2 minutes na binibigay sa mga senator judge. They discussed kanina na mas mahaba yung oras nila sa pagtatanong. What's your take? Mas mahaba ang oras nila. Dapat talaga mas mahaba ang oras nila kasi sila ang mga judges. Kasi they really have to ask questions that will enlighten them on the facts and the circumstances that may have not been unearthed because either the omission on the part of each counsel or because of ignorance on their part. Hindi sila marunong magtanong. Kaya kailangan magtanong din sila. Kaya sa pagtatanong nila, maraming lumalabas. Kaya nakakatulong sila pag nagtanong sila. Alright, maraming salamat. Thank you. Nakasama po natin si Attorney Salvador Panelo, ang dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration. At Mar? Maraming salamat, Hannah Jane Sancho, live mula dyan sa Senado.